Magandang araw po. Isang masinsinang pagsusuri sa kung paano naapektuhan ng utak ng tao ang mga desisyong ginagawa natin araw-araw, kung paano natin mapagtanto ang ating potensyal, at kung paano natin mababago ang ating mga nakagawian upang magdulot ng positibong pagbabago. Sa kanyang bestseller sa New York Times, The Power of Habit, ipinaliwanag ni Charles Duhigg, isang Pulitzer Prize winner na dumalo sa Harvard at Yale, kung paano talunin ang ugali. Ipinapakita sa atin ni Duhigg kung paano baguhin ang ating mga gawi na bumubuo sa 40% ng ating pang-araw-araw na gawain gamit ang kanyang kaalaman, karanasan, at pananaliksik. Karaniwan, nagsasagawa tayo ng mga pag-uugali na walang malay sa 40% ng ating araw. Kung maaari mong kontrolin ang 40% na iyon ng iyong pag-uugali, ang mga posibilidad ay walang katapusan. Naniniwala si Duhigg na ang pagbabago ng isang hindi gaanong ugali ay maaaring magkaroon ng isang mabilis na epekto sa mga desisyong gagawin mo sa hinaharap na magreresulta sa walang katapusang mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Maaari mong baguhin ang iyong mga gawi at magsimulang mamuhay ng isang mas mahusay, mas positibong buhay kung mayroon kang lakas at pananampalataya na gawin ito. Panimula. Gaano ka kadalas gumawa ng desisyon na magsimulang mag-ehersisyo, nang higit pa, kumain ng mas malusog, o sa wakas ay tumigil sa paninigarilyo? Pagkatapos makamit ang tagumpay sa loob ng ilang araw, linggo, o kahit na buwan, bigla kang sumuko sa pagnanais na bumalik sa iyong dating gawi at makisali muli dito. Ganun naman palagi, di ba? May gusto tayong baguhin, ngunit napakahirap para sa atin na manatili dito sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo maiwasang tumango bilang pagsang-ayon o tumango bilang pagsang-ayon, alam mo na kung gaano kalakas ang ugali sa iyong buhay. Matututuhan mo kung paano sirain ang masasamang gawin na iyon at bumuo ng mga bago, positibo sa buong The Power of Habit. Matututuhan mo ng eksakto kung paano kinokontrol ng ating mga gawi ang ating mga aksyon, gayon din kung paano nila naiimpluwensyahan ang ating lipunan, sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano naiimpluwensyahan ng utak ng tao ang ating mga pang-araw-araw na desisyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng kaalaman upang talunin ang kapangyarihan ng ugali at magpatibay ng mga bago na maaaring magbago ng iyong buhay sa isang positibong paraan. Kabanata 1, The Habit Loop. Isaalang-alang ang iyong pang-araw-araw na gawain. Paano mo sisimulan ang iyong araw? Posible na sa ilang hindi makadiyos na oras, bumangon ka sa kama, pumunta sa kusina, kunin ang kaldero, at simulan itong punuin ng tubig. Minsan ba ay huminto ka upang isaalang-alang, ano ang susunod kong gagawin? Hindi, halatang hindi. Ito ay dahil ang iyong utak ay nakabuo ng isang gawain na nagbibigay daan sa iyo upang maisagawa ang mga gawain tulad ng isang makina. Sa makatuwid, agad mong punan ang tagagawa ng kape ng tubig, ilagay ang palayok sa loob, idagdag ang mga bakuran ng kape sa filter, at pindutin ang pindutan ng on. Siyempre, may mga timer na ang mas advanced na mga coffee maker, ngunit anuman ang gawin mo, gumagawa ka man ng smoothie sa umaga o bibili ng protein shake na dadalhin sa gym, hindi mo na kailangang huminto at mag-isip kung ano ang gagawin. Susunod. Kahit na ang tasa ng kape na iyon ang ginagamit ng marami sa atin upang bumangon sa kama sa umaga, madalas tayong nagtataka kung paano nagagawa ng ating utak ang tasang iyon nang hindi man lang iniisip. Malamang tulog pa ang iba sa atin. Ang sagot ay ang ating mga gawi ay nakawire sa basal ganglia, isang istruktura sa pangunahing bahagi ng ating utak malapit sa spinal cord. Tingnan natin ang grupo ng mga mananaliksik ng MIT na nag-aral ng aktibidad ng mga daga upang malaman kung paano nakakatulong ang lugar na ito sa pagbuo ng ugali. Ang mga daga ay kailangang mag-navigate sa kanilang paraan sa isang hugis na maze upang maabot ang isang piraso ng chocolate sa dulo. Bilang karagdagan, habang ang mga daga ay lumalapit sa tsokolete, sinusubaybayan ng mga mananaliksik kung paano gumagana ang kanilang mga utak. Sa kalaunan ay natutunan ng mga daga na matandaan kung paano pumasok sa maze at kumaliwa upang makarating sa chocolate. Nang matanto nila ito, nabawasan ang pagkilos ng kanilang isip. Chunking, ang evolusyonaryong proseso kung saan ang isang serye ng mga aksyon ay nagiging isang otomatikong gawain,
ay nagbibigay daan sa ating utak na makatipid ng enerhiya at maisagawa ang mga pang-araw-araw na gawain ng mas epektibo. Ang bawat propensity ay maaaring paghiwalayin sa tatlong seksyon na tinatawag na the propensity circle. Ang isang propensity sa simula ay nagsisimula sa isang prompt o isang senyales na nagtatakda ng propensity. Sabihin nating ang tunog ng iyong alarm ang gumising sa iyo at mag-udyok sa iyong gawin ang susunod na pagkilos. Pagkatapos ay darating ang pamantayan na kung saan ay ang pag-aayos lamang ng mga galaw na iyong sinimulan. Sa makatuwid, dito pumapasok ang otomatikong paghahanda ng kape. Ang iyong routine ay ang pagbangon at paglalakad sa kusina upang simulan ang pag-set up ng iyong espresso pot. Sa wakas, makukuha mo ang premyo, matitikman ang mainit na tasa ng masarap na espresso na nagbibigay daan sa iyong gumising at magpatuloy sa iyong araw. Kapag nakibahagi ka sa premyo, ang paggalaw ng iyong isip ay magsisimulang tumaas muli at bubuo ng koneksyon sa pagitan ng tanda at schedule. Tulad ng ipinahiwatig ni Duhigg, ang mga propensidad ay ang mga desisyon na sinasadya nating lahat sa maaga o huli, at pagkatapos ay huminto sa pagninilay-nilay ngunit patuloy na ginagawa, madalas na palagyan. Kaya kung isasaalang-alang mo ito, anong bilang ng iyong pang-araw-araw na mga pagpipilian ang nakasalalay sa hilig? Ang isang mas magandang tanong ay maaaring, ilang desisyon ang ginagawa mo nang hindi man lang ito iniisip kung naaalala mo na ang mga gawi ay otomatiko. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na ang mga gawi ay bumubuo ng hindi bababa sa 40% ng mga pagpipilian. Sa kasalukuyan, ito ang perpektong oras upang malaman kung paano pigilin ang makabuluhang nakatanim na instinct. Kabanata 2, ang ginintuang tuntunin ng pagbabago ng ugali. Manatili sa iyong mga gawain sa umaga at hapon habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na paggiling. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng isang partikular na coffee shop na pinupuntahan mo tuwing umaga upang ayusin ang iyong caffeine. Marahil ay mayroon kang pang-araw-araw na schedule ng pagpunta sa exercise center nang tuloy-tuloy pagkatapos ng trabaho. Kahit na ang mga gawain ito ay talagang malusog at hindi nakakapinsala, sa kalaunan ay nagiging mga gawi ang mga ito na nagpapakita kung gaano kasimple ang pagbuo din ng mga hindi malusog na gawi. Posible na sa halip na pumunta sa coffee shop sa umaga, pumunta ka sa McDonald's, kung saan mag-order ka ng sausage at egg biscuit at isang matamis na tsaa sa halip na kape. Kapag naunawaan mo na maaari kang tumaba dahil sa iyong pag-aayos ng McDonald's sa umaga, malalaman mo kung gaano kahirap ang pagdaan sa iyong karaniwang lugar ng walang tigil. Posibleng huminto ka sa huling pagkakataong ito o sa pagmamaneho na hindi ka magiging masaya sa natitirang bahagi ng araw. Ang pananabik na nabuo mo para sa gantimpala sa dulo ng loob ng ugali ay nagpapahirap sa pagtigil sa masamang ugali. Nagkakaroon ka ng sugar rush tuwing umaga kapag umiinom ka ng matamis na tsaa at kumakain ng mga sausage na biskwit na dumidikit sa iyong tiyan. Sa makatuwid, ang ugali loob ay dapat na mabago upang masira ang masamang gawi. Si Ray, ang may-ari ng surf at turf restaurant na Sea on the Range, ang paksa ng talakayan ni Duhigg. Ang dating mabumang negosyo ay kasalukuyang humihinang negosyo dahil sa mga propensidad para kay Beam at sa kanyang mga kinatawan. Sa pagtatrabaho ng halos 80 oras bawat linggo, si Beam ay nagkaroon ng hilig sa pag-inom kung saan siya ay nag-i-enjoy ng twofold bourbon sa pagtatapos ng isang iginuhit na araw upang makapagbigay ng kaunting ginhawa. Kahit na hindi siya uminom ng alak, nalaman niyang hinahangad niya ito ng mas maaga sa araw, minsan bago matapos ang araw. Ang kanyang mga gawi sa pag-inom ay nagsisimulang magkaroon ng epekto sa kanyang mga kita at pasensya. Kapag si Ray ay may kaunting inumin, nalaman niyang nawawalan siya ng pasensya sa kanyang mga empleyado, na madalas na hindi pinapansin ang mga customer na naghahanap ng refill ng inumin. Hindi nagawang mapanatili ni Ray ang mabubuting empleyado dahil sa kanyang maikling fuse, na naging dahilan para sigawan niya ang mga empleyado sa harap ng mga customer. Malinaw na kailangang baguhin ni Ray ang kanyang routine upang mapabuti ang kanyang negosyo. Ang pangunahing bahagi ng pagtugon sa iyong propensity ay ang pagkilala sa bawat bahagi ng propensity circle.
Halimbawa, nagkaroon si Bim ng opsyon na tukuyin ang tanda na siyang pagtatapos ng isang nakakabagbag damdaming araw, ang pagnanais ay nauwi sa pagkonsumo ng bourbon, ang nakagawi ang pagtikim ng kanyang 2 beses na bourbon, at ang premyo ay ang unwinding na naramdaman niya kasunod ng pagtangkilik sa kanyang inumin. Ito ay nag-uudyok sa kung ano ang itinuturing ni Duhigg na brilliant rule of propensity change. Subukang huwag baguhin ang prompt o premyo, baguhin ang nakagawian, at dapat sundin ang pananabik. Ang isang maliit na pagbabago sa ugali ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng isang tao. Sa makatuwid, paano mababago ni Ray ang kanyang nakagawiang pagtigil sa pag-inom? Sa kabutihang palad, si Ray ay may $25,000 na pool sa kanyang likod bahay, na ginagawa siyang isa sa mga mapalad. Sa makatuwid, maaaring magsimulang manabik si Ray sa amoy ng chlorine, at ang pakiramdam ng tubig na nagmumula sa pawis ng mahabang araw kaysa sa nasusunog na epekto ng whiskey. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, maaaring palitan ni Ray ang paglangoy para sa kanyang pagkonsumo ng whiskey sa pamamagitan ng paglangoy sa pool. Ang tagumpay ng mga programa tulad ng Alcoholics Anonymous ay dahil dito. Ang mga kalahok ay nakakawala ng stress sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagpupulong at pagpapalabas o pakikiramay sa ibang mga kalahok ng programa sa halip na sa bar. Gayunpaman, maaaring hindi sapat na baguhin lamang ang isang gawain. Iminumungkahi ni Duhigg na ang mga taong tulad ni Ray ay tumutok sa paglinang ng kanyang bagong pananabik. Kung tututuon natin ang mga pananabik na nagtutulak sa ating mga gawain, magiging mas madaling panatilihin ang ating mga gawi. Kabanata 3, Pag-ampon ng Keystone Habits. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, at ang mga pinaka-natatakot sa pagbabago ay maaaring may pag-aalinlangan. Kung nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya, alam mo kung gaano nakakatakot na baguhin ang mga patakaran at direksyon ng kumpanya. Karaniwan, ang mga bagong hepe na ito ay unang natutugunan ng kawalan ng tiwala bilang mga individual na nagtatanong kung saan patungo ang Pangulo, at naranasan lamang iyon ni Paul O'Neill noong kinuha niya ang Alcoa noong 1987, isang aluminyo na organisasyon na naging mas mahusay. Maaari mong isipin ang reaksyon na nakuha ni O'Neill habang ipinapahayag ang balita na hindi na siya muling magiging zero sa benepisyo at kita. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, gagawin niyang pangunahing pangangailangan ang kagalingan sa kapaligiran sa pagtatrabaho. Ang isang mamumuhunan ay nagpunta pa nga na agad na tumawag sa isang kliyente at nagsabing, ang lupon ay naglagay ng isang baliw na hippie na namamahala at papatayin niya ang kumpanya. Nagsimulang tanungin ng mga mamumuhunan ang kredibilidad ni O'Neill. Alam ni O'Neill ang kahalagahan ng pagbabago sa mga gawin ng kumpanya at itinakda na gawin ito sa kabila ng katotohanan na ang mga shareholder at stakeholder ay tutol sa kanyang diskarte at hindi sumang-ayon dito. Bukod pa rito, nakilala niya na ang ilang mga gawain ay mas mahalaga kaysa sa iba. Ang mga gawaing ito ay tinutukoy ni Duhigg bilang pangunahing mga gawain. Iminumungkahi ng mga pattern ng Keystone na hindi natin kailangang baguhin ang lahat, sa halip, maaari tayong tumutok sa ilang mga prioridad na tutulong sa atin na magtagumpay. Ang ilang prioridad na ito ay nagsisimula bilang maliit na panalo, na kumalat sa ibang mga lugar at nagreresulta sa karagdagang maliit na panalo. Ang pagtutuon sa ilan lamang na mga hilig sa pundasyon ay maaaring magsimula ng isang mabilis na uri ng impluwensya ng positibong pagbabago sa loob ng isang organisasyon. Nagpasya si O'Neill na maglagay ng mataas na prioridad sa kaligtasan ng manggagawa, na nag-udyok sa mga empleyado at manager na isaalang-alang ang mga paraan upang gawing mas ligtas ang proseso ng pagmamanupaktura at ipaalam ang mga rekomendasyong pangkaligtasan na ito. Ang kalalabasan ay magiging kapaki-pakinabang, produktibong samahan. Napagtanto ni O'Neill na ang pagtutuon ng pansin sa isang pangunahing gawi ay magpapalaganap ng positibong pagbabago sa buong kumpanya, kaya iminungkahi niya ito sa mga empleyado. Kaya, ano ang reaksyon ng kumpanya sa mga pagbabago ni O'Neill? Well, pag-uusapan pa ba natin ito kung hindi ito isang malaking hit? Tiyak na hindi. Ano man ang kanilang pinagbabatayan ng mga katanungan, ang pamamaraan ni O'Neill ay naging isang napakalaking tagumpay. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro noong 2000, ang taunang kabuuang kabayaran ng Alcoa
ay naging maraming beses na mas kapansin-pansin mula noong nangibabaw si O'Neil. Gayunpaman, maaaring baguhin ng mga individual ang mga pag-ugali ng Keystone pati na rin ang malalaking korporasyon. Halimbawa, si Michael Phelps, ang Olympic swimmer na nanalo ng gintong medalya, ay lubos na umasa sa visualization at relaxation techniques. Naniniwala siya na kung ano ang nagbukod sa kanya mula sa iba ay ang kanyang kapasidad na mailarawan ang tagumpay, magpahinga. Bilang karagdagan, ang pananaliksik ay nagmumungkahi na kapag sinusubukang magbawas ng timbang, ang pagbuo ng mga pangunahing gawi ay maaaring maging mahalaga para sa pagpapatibay ng malusog na mga gawi. Ang pag-concentrate lamang sa isang ugali, tulad ng pag-iingat ng food journal, ay maaaring magresulta sa isang maliit na panalo na nagiging sanhi ng iba pang maliliit na panalo. Na mag-ugat. Ang mga positibong pagbabago sa pamumuhay ay maaaring magresulta mula sa mga katamtamang tagumpay na ito. Kabanata 4, ang ideya ng pagbabago ng masasamang gawi para sa mabubuti ay mukhang maganda sa teorya. Ang kahalagahan ng willpower. Oo naman, lumangoy sa halip na uminom ng whiskey. Isang piraso ng gum ang pumalit sa iyong sigarilyo. Palitan ang iyong dulo ng linggong bangin sa TV na may pag-akyat sa labas. Ang lahat ng ito ay mukhang simple, ngunit kung sinubukan mong huminto sa paninigarilyo o magbawas ng timbang, alam mo kung gaano kahirap simulan ang mga bagong gawin na ito. Ito ay dahil ang pagbuo ng mahahalagang gawi ay nangangailangan ng ating paghahangad. Ang lakas ng loob, ayon kay Duhigg, ay mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang pangunahing ugali. Sa isang kilalang pag-aaral mula noong 1960 at 60s, isa-isang dinala ni Stanford ang isang malaking bilang ng 4 na taong gulang sa isang silid. May isang mesa sa silid, at isang masarap na marshmallow na hindi kayang labanan ng maraming 4 na taong gulang ay nasa mesang iyon. Ang mga siyentipiko ay nagbigay ng desisyon sa bawat bata. Alinman sa kumain ng marshmallow o tumayo ng ilang sandali at kumuha ng 2 marshmallow. Pagkatapos nito, 15 minutong lumabas ng silid ang mananaliksik. Lumalabas na halos 30% lang ng mga bata ang nagawang pigilan ang pagnanasa na kainin ang maliit at napakasarap na marshmallow na iyon. Ang pangunahing bahagi ng pagsusuri ay dumating noong ilang taon nang nahanap ng mga espesyalista ang bawat miyembro na kasalukuyang nasa hustong gulang at nalaman na ang mga taong nagpakita ng resolusyon at nagtagal ng buong 15 minuto ay nagkaroon ng pinakamahusay na mga marka sa paaralan ay higit pa. Kilalang-kilala sa pangkalahatan at hindi gaanong hilig na magsulong ng mga bisyo tulad ng talamak na paggamit ng droga. Bilang karagdagan, ang mga karagdagang pag-aaral ay gumawa ng katulad na mga resulta. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral na isinagawa noong 2005 sa ika-8 baitang na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng paghahangad ay nakatanggap ng mas mahusay na mga marka at mas malamang na matanggap sa mga paaralang may mataas na mga kinakailangan sa pagpasok. Ang lakas ng loob, sa kabilang banda, ay isang kakayahan sa halip na isang katangian na tayo ay ipinanganak. Maaari nating sanayin at palakasin ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagsasanay at oras. Sa isang pag-aaral, hiniling ng mga mananaliksik ng Case Western Reserve University sa ilang mga kalahok na iwasan ang pagkain ng cookies, habang ang iba ay ginawa. Gayunpaman, ang mga nag-abstain ng maglaon ay nahirapang mag-concentrate sa paglutas ng isang palaisipan na nagpapahiwatig na naubos na nila ang kanilang lakas ng loob. Gayunpaman, tulad ng anumang bagay, ang pagsasanay ay nagiging perpekto. At sa paglipas ng panahon, maaari mong pagbutihin ang iyong paghahangad. Halimbawa, natuklasan ng pangunahing korporasyon ng Starbucks na marami sa mga empleyado nito ang may lakas ng loob na ngumiti at maging mabait sa mga customer. Gayunpaman, sa sandaling mangyari ang isang nakababahalang pangyayari, tulad ng pagsigaw at pagrereklamo ng isang customer, ang karamihan sa kanilang lakas ay naubos, at hindi nagtagal na wala ang kanilang kakayahang ngumiti at manatiling mabait. Ang mga executive ng Starbucks ay dumating sa konklusyon, pagkatapos magsagawa ng ilang pananaliksik, na ang mga empleyado ay mas malamang na mapanatili ang kanilang cool kung sila ay handa sa pag-iisip na harapin ang mga nakakagambalang mga customer at mga nakababahalang sitwasyon. Ang pamamaraan ng latte,
na nagbabalangkas ng isang serye ng mga hakbang na dapat gawin kapag ang mga empleyado ay nasa isang nakababahalang sitwasyon, ay binuo upang tulungan ang kanilang mga empleyado. Kumilos, makinig sa customer, kilalanin ang reklamo, at ipaliwanag kung bakit nangyari ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pag-iensayo sa diskarteng ito, ang mga barista ng Starbucks ay tiyak na sumulong kung paano lapitan ang mga nakababahalang sitwasyon at naging tiyak na panatilihin ang kanilang disiplina sa sarili at cool sa mga sitwasyong ito. Bagamat hindi eksakto, ang pamamaraan ng latte ay maaaring magsilbing gabay para sa pagbuo ng iyong sariling pamamaraan at maaari ring isama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, nagbibigay si Duhig ng isang paglalarawan ng mga pasyenteng nagpapalit ng balakang na kakailanganing magsagawa ng masakit na mga ehersisyo pagkatapos ng operasyon upang gumaling. Ang mga pasyente na nagtala ng kanilang mga pagsasaayos kung paano nila tatalunin ang mga sagabal na ito ay higit na may pananagutan na malampasan ang mga sagabal. Kaya habang hindi nila eksaktong ginamit ang diskarte sa latte, nagtakda sila ng isang kaayusan at intelektual na inayos ang mga ito para sa mahihirap na sitwasyon. Kabanata 5, ang kahalagahan ng paniniwala. Bakit nagiging mas mahirap na magtatag ng isang bagong gawain sa isang individual na batayan? Kahit na ang pagpunta sa GYM pagkatapos ng trabaho ay maaaring maging mas mahirap sa iyong sarili, ang pagkakaroon ng isang GYM body ay ginagawang mas simple. Kung sakaling nagtrabaho ka sa anumang punto sa isang klima kung saan ang mga bagong diskarte ay naisakatuparan, kikilalanin mo kung gaano kasimple ang mga pagsasaayos na iyon na isinasagawa kapag handa na ang lahat. Ang pagtatangkang magpatibay ng isang bagong ugali ay nagiging mas mahirap kung mayroong pagsalungat o isang taong pumipigil sa iyo na gawin ito. Iyon ay dahil sa ang katunayan na ang duhig ay nagpapakilala ng isa pang bahagi na kinakailangan para sa pagbuo ng mga bagong gawain. Ang sangkap na iyon ay pananampalataya. Sa isang nakaraang kabanata, pinag-usapan natin ang grupong Alcoholics Anonymous. Bagamat maraming tao ang matagumpay sa pagbabago ng kanilang ugali ng pagpunta sa bar para sa pagpunta sa isang setting ng grupo, kailangan nila ng higit pa sa pagbabago ng kanilang ugali upang makita ang tunay na pagbabago. Bukod dito, pinagsasama-sama ng Liquor Mysterious ang paninindigan ng isang mas mataas na kakayahang tulungan ang mga miyembro na magkaroon ng pananampalataya sa isang opsyon na maaaring mas malaki kaysa sa kanilang sarili na humihila para sa kanilang kaunlaran. Ang Alcoholics Anonymous ay may kalamangan sa isang setting ng grupo na iminumungkahi ni Duhig na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakikita ng mga kalahok ang tagumpay bilang karagdagan sa kahalagahan ng paniniwala. Nakikita mo, mas madalas na naniniwala ang mga tao sa mga grupo. Kunin, halimbawa, ang taong 1,955 nang tumanggi ang isang babae na nagngangalang Rosa Parks na ibigay ang kanyang upuan sa isang bus sa isang puting lalaki sa Montgomery, Alabama na nagpasiklab ng kilusang karapatang sibil. Maaaring maging sorpresa sa maraming tao ang malaman na si Rosa Parks ay hindi ang unang tao na tumanggi na isuko ang kanyang upuan. Gayunpaman, bakit siya ang nagdulot ng gayong kabalbalan at isang boycott na tumagal ng 1 taon? Bueno, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang Rosa Parks ay kilalang kilala sa kanyang kapitbahayan at maraming kaibigan na kanyang binibilang. Tila kaya niyang gawin ang lahat, mula sa pagiging sekretarya ng lokal na NAAP chapter, hanggang sa pagsali sa isang grupo ng kabataan sa isang kalapit na simbahan ng Lutheran, habang naglalaan pa rin ng oras upang tulungan ang mga lokal na batang babae sa kanilang mga nakamamanghang debutante na gown. Obserbasyon ng kanyang asawa na mas marami siyang kumain ng hapunan sa potlucks kaysa sa bahay dahil masyado siyang nasangkot sa kanyang komunidad. Gayunpaman, paano ito nauugnay sa paniniwala? Sa katunayan, nang hindi isuko ni Rosa Parks ang kanyang upuan sa sasakyan noong araw na iyon, ang kanyang matatag na ugnayan sa lipunan ay nakaapekto sa mga individual sa pamamagitan ng peer pressure. Hindi sapat na maniwala lamang sa isang dahilan. Dapat mayroon ding mga individual na aktibong sumusuporta dito. Naging mas mahirap ang pag-opt-out nang magsimulang lumahok ang kanyang mga kaibigan at kakilala. Ang huling piraso ng palaisipan, gayunpaman, ay ang advokasya ni Martin Luther King Jr. para sa mga walang dahas na protesta,
at pagsusumamo para sa mga kalahok na patawarin ang kanilang mga nang-aapi, habang ang kanilang pakikilahok ay nagsimulang humina sa paglipas ng panahon. Ang pinagmulan ng inspirasyon ay humubog ng mga bagong propensidad, habang ang mga individual ay nag-uugnay sa mga pagtitipon sa simbahan at tahimik na mga labanan. Gayunpaman, ang pinakamahalaga, isang grupo ng mga individual ang naniniwala na posible ang pagbabago. Upang magkaroon ng pagbabago, ang paniniwala sa posibilidad ng pagbabago ay kasing halaga ng paghahangad. Kabanata 6, Pagbabago ng mga gawi sa iyong responsibilidad. Sa sandaling tanggapin natin ang pangangailangang baguhin ang ating mga gawi, responsibilidad natin na gawin ito. Nagbigay si Duhigg ng 2 halimbawa upang suportahan ang claim na ito, na parehong kinasasangkutan ng mga individual na dinala sa korte bilang resulta ng mga pagkakamaling nagawa nila na naging mas seryoso bilang resulta ng kanilang mga gawi. Ang una ay si Brian Thomas, na noong 2008 ay sinakal ang kanyang mas mahusay na kalahati sa kamatayan sa kalagayan ng makaharap kung ano ang tinutukoy ng mga mananaliksik bilang takot sa pahinga. Matapos mapagtanto ni Thomas ang kanyang ginawa, agad siyang sumuko sa pulisya, kung saan hinintay niya ang kanyang paglilitis. Sa panahon ng kanyang pagsubok, ipinakita ng mga mananaliksik na ang mga nagdurusa sa sleep terror ay maaaring magising sa gabi at kumilos sa kanilang mga impulses. Sa kabilang banda, sa panahon ng sleep apnea, ang buong utak ay isinara, na iniiwan lamang ang pinakaunang mga neurological na rehiyon na aktibo. Si Thomas ay nasa isang estado sa panahon ng kanyang sleep apnea kung saan naniniwala siyang sinasakal niya ang isang magnanakaw na nagtatangkang salakayin ang kanyang asawa at kumikilos laban sa isang kriminal sa bahay. Nagtalo siya sa korte na ang automatikong pagtugon ni Thomas upang protektahan ang kanyang asawa ay naglaro sa tuwing inaakala niyang may nananakit sa kanya. Dahil dito, sinusundan ni Thomas ang isang propensity. Ang pangalawang kaso na ipinakita ni Duhigg ay ang kay Angie Bachmann na idinemanda ng organisasyon ng club, ang Harras, para sa isang bahagi ng $1 million dahil sa pagpapabaya sa pagbabayad ng kanyang mga obligasyon sa pagtaya. Dati nang nawalan si Bachmann ng kanyang tahanan at $1 milyong na pamana dahil sa issue sa kanyang pagtaya. Sa kabila ng katotohanan na alam ni Hara na si Bachmann ay nagsampa ng pagkabangkarote at nagkaroon ng problema sa pagsusugal, ang kumpanya ay nagpatuloy sa pagpapadala sa kanya ng mga imbitasyon para sa libreng mga paglalakbay sa kasino na hindi nagawang tanggihan ni Bachmann. Gumagawa lang si Bachmann ng isang ugali na ginagamit niya noon para ipagtanggol ang sarili sa korte, dahil ang mga libreng pananatili sa hotel na ito ay nagpalala lamang sa kanyang pagkagumon sa pagsusugal at nagpagaan sa kanyang loob. Paano natapos ang bawat pagsubok? Bueno, napatunayang hindi nagkasala si Thomas, at maraming tao, kabilang ang hukom, ang nagpakita ng kanilang pakikiramay sa lalaking nagdadalamhati. Ngunit nawala si Bachmann sa kanyang kaso, at nakatanggap ng maraming panunuya mula sa publiko. Bakit isa lang sa kanila ang nakatanggap ng guilty verdict, kahit na pareho silang nagtalo na ang kanilang mga aksyon ay sanhi ng kanilang mga nakagawian? Sa madaling salita, alam ni Bachmann ang masamang ugali niya, at malaya niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Hindi ginawa ni Thomas, at ang kanyang mga aktibidad ay bunga ng isang nakakasakit na sakuna na nangyari sa kanyang pahinga. Alam ni Bachmann na mayroon siyang problema sa pagsusugal, na nagsampa na siya ng pagkabangkarot, at nasayang ang $1 milyong mula sa isang mana. Maaari na lang siyang mag-opt-out sa programa ng Hara, na nagpapaalam sa mga customer ng paparating na mga promosyon. Maaari sana siyang gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang mga mapang-akit na alok mula kay Hara, ngunit ang mga aksyon ni Thomas ay hindi niya kontrolado. Sa huli, ikaw lang ang makakapagpabago ng iyong mga gawain. Kabanata 7, Pangwakas na buod. Lahat tayo ay nagkakaroon ng parehong kapakipakinabang at nakapipinsalang mga gawi sa buong buhay natin. Ang aming mga gawain ay nagiging walang malay na mga gawi na lahat ay nagsasangkot ng parehong 3 hakbang, cue, pattern, at reward. Lalong nagiging hamon ang sipain ang isang masamang bisyo hanggat patuloy tayong nananabik para sa ninanais na gantimpala. Baguhin ang iyong gawain, ngunit panatilihin ang parehong pahiwatig at gantimpala, ang susi sa pagbabago ng iyong mga gawi. Natural,
Ang pagbuo ng mga pangunahing gawi ay nagiging mahalaga para sa tagumpay dahil ito ay hindi kasing simple ng pagtatatag ng isang gawain. Ang mga pangunahing gawi tulad ng paghahangad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paglaban sa pagnanasa na makisali sa masasamang pag-ugali. Magiging mas bihasa ka sa pagbuo ng mga gawi na nag-aambag sa isang masaya, matagumpay na pamumuhay habang bumubuti ang iyong paghahangad. Maraming salamat po sa pagtangkilik.